Palubag-loob na lang, gano'n, masabi lang naman. Kasi Si Marie Winnie Monsod pantawid lang nagsabi, pampapogi lang talaga. Para daw iwas strike Parang nagbigay pa ng candy sa iyaking bata. Parang iwas Natatakot ba kayo sa kilos protesta? Yun Bakit? na, Hindi pwede, di ba? Lalo mo ngayon, kasi sunod-sunod yung mga pagtaas, talagang aaray talaga eh, aaray. Saka parang unless siguro talagang mabigyan sila ng long-term solution kasi ito pantawid lang talaga to eh. Diba? Nung jeepney at tricycle, nagkalituhan kung May 1, May 2. Dadagdag pa magsasakat mangingisda. Eh, paano pa yung implementing rules and guidelines? Ay, nako, abangan natin yan. Sana mag-isip-isip. Sino kayo matalino nasa Oo likod? nga. Sa kabila naman po ng lumabas na balita kahapon sa posibleng pagkakaroon naman tayo ng rice shortage, mariin po itong pinabulaanan ng Department of Agriculture. Ayon sa kagawaran, maganda raw ang naging produksyon sa bigas ng bansa ngayong taon at malayo raw na maulit ang rice crisis. Ayon pa sa National Food Authority, ang imbak nating bigas tatagal pa ng 80 araw. Ayon naman kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, posibleng ang rice cartel ang nagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa nakaambang krisis sa bigas. Lumiit raw kasi ang kita ng mga kartel dahil malaki ang nabawasan sa mga inaangkat nating bigas mula sa ibang bansa. Gayunman, posibleng tumaas pa rin ang presyo ng bigas dahil pa rin po sa pagtataas naman ng presyo ng gasolina. Pero huwag daw mag-alala dahil nakapako pa rin sa 27 pesos kada kilo ang presyo ng NFA rice. Wala tayong krisis, pero mag-aangkat tayo. Pantulong lang, pantulong. Kasi hindi talaga enough eh. Yung sa Parang ating supply kailangan dito. paliwanag mabuti, yung mag-aangkat pero walang shortage. Problema, pinabubulaanan na may Nika report eh. Oh, yun nga eh. Di ba? Pero parang itong sinasabi nila na pwedeng magtaas din dahil sa pagtaas ng gasolina. Dahil syempre yung ating ginagamit na fertilizer, byproduct din yan, di ba? Gasolina, Yes, kasi mga traktora yan, tignan ganyan. na lang natin sa mga susunod na araw kung hopefully naman hindi naman talaga magbulusok din. Lalo Parang kung nararamdaman. sunod-sunod yan, oo. Lalo kung nararamdaman, ako na lang hindi tumataas. Parang ako rin. Samantala, update naman tayo sa sitwasyon ng Bulkan Taal sa monitoring ng PBOX. 5 volcanic earthquakes ang naitala sa paligid ng Taal Volcano. Ayon sa ahensya, indikasyon daw ito ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkan Taal. Kaya naman, inirekomenda nilang unahin ang ilikas ang mga bata at mga babae. Sa kabila nito, marami pa rin residente sa paligid ng bulkan ang ayaw umalis. Ayaw raw kasi nilang maiwan ang kanilang mga kabuhayan sa lugar. Sa ngayon, ayon sa PBOX, wala pang epekto sa mga isdang nasa Taal Lake ang mga gas na nagmumula sa bulkan, kaya ligtas pa raw ang pangingisda. Pero mahigpit na ipinagbabawal ang pagtawid ng mga turista papuntang Volcano Island. Ayan. Samantala, pasadahan naman natin ang mga aksyong balita sa mga ito sa ating Ronda Report. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Sandoval Avenue, pinagbuhatan Pasig City kanina madaling araw. Yan po ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, dead on the spot nga itong 44 anyos na si Larry Hokuye. Makaraang pagbabarili ng 4 na beses sa may Sandoval Avenue, Barangay Nagpayo, Pinagbuhatan, Pasig City, pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Igan, nagtamo ito ng tama ng bala sa ulo, dibdib at kamay mula sa kalibre 45 baril. Galing sa lamayan ng biktima at pauwi na sakay ng kanyang bisikleta ng tambangan ng di pa nakikilalang salarin. Alitan sa bahay at lupa ng magkakamag-anak ang hinihinalang motibo sa pamamaslang ayon sa kanyang may bahay. Ang kabuuang detalye ng report mamaya sa unang balita. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Kuwang-kuwa naman sa CCTV ang isang insidente ng snatching sa Pasay City. Sa video, kitang-kita ang mabilis na paghablot nung nakamotorsiklo lalaki, sabag ng isang public school principal. Dahong 6:00 umaga kahapon yan. Bago ang nangyaring insidente, kitang-kita ang biktima, naglalakad po, may kasabay. Yan, yung unang video niya, may naglalakad niya, may kasama, tapos iiwan siya. Ilang minuto lang matapos umiwala yung kanyang kasama, yan yung unang video. Makikita mo, dumaan yung nakamotorsiklo. Ayan, may mga motorsiklo sa, yun. Minamansyagan na pala siya ng suspect na yan. Kitang-kita rin ang pag-U-turn ng motorsiklo para balikan si ma'am. Ayun, liliko, kunyari may ayusin. At kitang-kita nang dumarating na si principal, ay umarangkada na ang naturang motor. So may tiyempo pa yung walang yan, no? At kasama niyan, ayun, nakuha na po ng hinayupak na yan, yung bag ni principal. 3 cellphone. 3 cellphone ni ma'am. ATM cards at perang nagkakalaga ng 20,000 pesos. Uy,
natiktikan nito si ma'am. Natiktikan. Siguro nag-withdraw o Payday baka ba? payday. Ay, Oo. oo eh. Baka advance. Umaasa sila sa pamamagitan ng CCTV na yan ay matakipagan suspect na naka-helmet. Naka-helmet nga eh. Oo. Ayon sa ating sketch ay parang bilugan ng mukha nito at nangingitabing-tab pag tumatama ang araw. Hirap niya i-drawing, ha? Mahirap Naka-helmet. yan. Oo. Pero ang laking Imagine tulong talaga din ng CCTV. Well, no? sa- Alam mo, alerto na sa motor. Oo, dapat talaga. Kasi nangyayari na nga. Kasi Tama ba? nakikita natin na ang daming mga krimen na ang ginagamit ay motor, di ba? Isa kayong panghablot ng bag, lalo na sa mga babae, ha? Yung hindi daw masyad, kasi natitiktikan nila yung kung medyo relax ang Kaya magkahawak ganyan, mo. kung pwede mo yapusin yung bag mo, lalo Pwede na bang kung ipasok na yun ko? Ingat kayo sa mga modus operandi. Lagi nyo i-check yung sasakyan nyo kung bukas ang pinto o hindi. Pati sa taxi. Ayun, no? May isa tayo kasamaan kagabi na nakawan ng cellphone sa taxi. Oo, ganun. Paano? Yung binuksan? Binuksan pilit. Oo. Si ano, ay, tsaka na, para ano. Okay. Basta ingat-ingat. Itago na lang natin siya sa pangalang ano. Alam, pag sumasakay kayo ng taxi, make sure na nakalak. Kasi alam mo, yung tumatawag kang Walang inapansin sa mga namamali mo sa bata ngayon. Ayun yan, kasama na rin. Binubuksan, tinitingnan kung bukas ang pinto. Yes, oo. Totoo yan. Tsaka sumisilip. At saka, meron silang Ang traffic. kinukulit nila yung driver, tapos may isang bata sa gilid, Sa di kabila. ba? O, para kung Oo. bukas yun, pwede nang hablutin kung ano man yung bag nyo. Kaya ingat-ingat po, parating sabihin sa taxi driver na ilak po ang mga pintuan. ha? Pagsakay nyo, make sure nakalak. Gano'n na. Parang may sindikato, aral sila talaga. Nakakaawa, no? Mga bata ang ginagamit. Habang nakatingin ka doon, nasa kabila yung kumukuha. Yes. Pag nakita, ako rin eh. Hindi ba na kumakain eh. Alright, samantala sa ibang balita naman, buo na po ang prosecution panel ng Kamara na may 11 miyembro para sa impeachment trial laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kinabibilangan ito ni na House Justice Committee Chairman Neil Tupas Jr., Congressman Erin Tanyada, Rodolfo Fariñas, Elpidio Barzaga, Joseph Emilio Abaya, Magtanggol Gunigundo, Kaka Bagaw, Raul Daza, Reynaldo Umali, Miro Kimbo at Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Ngayon pa lang po ay pinag-uusapan na ng prosecution team ang pagplansya ng mga detalye ng Articles of Impeachment. Sa Mayo 9, magpupunta ang prosecution team sa Senado bilang paghahanda naman sa pagdinig sa kaso. Okay, abangan niya dahil may mga balita kukuha daw ng private prosecutor. May mga Isang lumalabas na sikat balita. na private Yeah. prosecutor. Kasi pag tinignan may lista ng panel ng House, ilan lang ang abogado. Yes, Totoo. oo. Mabigat. Lalamunin sila ng mga veteranong abogado na senador. Yung mga dikampanilya, Oo. di ba? Abogado. Bakit senador Emilio lang eh, parang Dikampanilya. mag-aaral ka na ng law eh. Anong articles ta? Yung mga yung mga veterano, di ba? Isa-isahin yung provision na yan. Iba-iba talaga din yung mga veterano, talagang May madetalye tawag sila nga eh. doon sa mga ganyan, may tawag sa mga veterano ganyan, yung mga Mga ano? Mahal ang tawag dyan. Battery of lawyers. Oo. May update naman tayo sa nangyaring pagbagsak ng isang private plane sa Baguio City nitong linggo. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang mga nakaligtas sa plane crash. Partikular na binabantayan ang lagay ng piloto ng eroplano na si Colonel Reynaldo Garcia na nasa critical pa rin kondisyon. Nananatili pa rin sa intensive care unit si Colonel Garcia at patuloy na inoobserbahan ng mga natamo niyang sugat. Ang problema sa baga dahil sa pagkakalanghap ng maraming usok. Minomonitor din ang kaliwang kamay ng piloto na tinamaan ng matinding sunog. Bagamat may malay daw si Garcia, maaaring magtagal pa ito sa loob ng ICU. Oo. Habang nagtatagal siya, hindi natin malalaman yung ano. Tuloy, siya may-ari. Siya daw ang ng may-ari, teknolohiya. oo. So, mga 1 taon ang Sabi, mga ilang buwan lang. buwan lang ba? Buwan lang naman. Alright. Alright guys, oy kami naman. Parang you're so close yet so far away at dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na sinabayan pa ng mataas na demand sa gulay dahil sa Semana Santa, ramdam na rin ito sa presyo ng mga palengke. Gaya na lang ng gulay sa Balintawak Market, nagtaas na po ng 5 hanggang 10 piso kada kilo ang presyo. Grabe naman yung chapsuy ni Dudes, paano yan? Kaya ang dating 25 pesos na presyo ng talong, ngayon 30 pesos na. Ang labanos dating nabibili sa 10 piso, ngayon 20 pesos na. Uy, doble. Yes. Habang ang sigarilyas ngayon po, 60 pesos na. Uy, yung sakreto, paano na yung mga gulay-gulay natin? Ang presyo naman ng okra, I love this. 35 pesos na kada balot mula sa dating 20 pesos, 15 pesos ang taas. At ang kamatis, 18 pesos na ang 1/4 kilo mula sa dating 15. Yan po ang mga gulay na galing sa mga probinsya ng Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija. Pero ang mga gulay naman daw na galing Baguio, wala pa naman daw inaasahang